Noong nakaraang pagtatanghal ay ating tinalakay at ating natuklasan kung sino ang Diyos, kung nasaan ang Diyos at kung ano ang Diyos. At nakilalan nga natin siya ng lubusan na ayon sa kasulatan base sa pagpapaunawa ng mga talata na natunghayan natin sa aklat na ito. Ngunit mayroon pa ring mga katanungan na ano nga ba ang ating kaugnayan naman sa Kanya? Sapagkat tinatawag natin siyang Diyos, tinatawag natin siyang Ama, Panginoon, at sa buong buhay natin ay nakalagak ang pagtitiwala at pag-asa na ito'y ating inaasam na manggagaling sa Kanya. Ano nga ba ang ating kaugnayan sa Diyos ayon sa kasulatan? Ang Biblia bilang siyang salita ng Diyos na ating pinaniniwalaan ay nagpapahayag kung ano ang ating kaugnayan, yung tunay nating kaugnayan sa Kanya. Ganito ang ating mababasa sa isang talata na sa Isayas 54:5. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo, ang kaniyang pangalan, at ang banal ng Israel ay iyong manunubos. Ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. Yun daw may lalang sa iyo. Sino ba yung may lalang sa iyo bilang ikaw ay tao? Balikan natin ang sinasabi sa aklat ng Genesis. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 1, versikulo 26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yun po palang manlalalang, yung lumalang sa iyo ay ang Diyos. At nilalang ka ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ngunit, ang sabi sa Isayas 55:4, ating pong balikan upang ating mapagsuring mainam, ang sabi, ang may lalang sa iyo ay iyong asawa. Bakit kaya nga asawa ang pagkakasabi dito ng talata? Sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo, ang kanyang pangalan. Tingnan natin ang sinasabi sa 1 Korinto 6:16 hanggang 17. Dito'y ating mapaglilinaw kung bakit gano'n na lamang ang pagkasabi ng kasulatan na ang may lalang daw sa iyo o ang may lalang sa atin ay iyong asawa o ating asawa. Ganito po ang pagkasabi, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Yun po pala ang dahilan kaya nabanggit na ang may lalang sa iyo, ang Panginoon, ay iyong asawa. Sapagkat gaya ng sinasabi pa rin sa 1 Korinto 3:16, ang pagkasabi ay ganito, o hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. At sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yun po pala ang dahilan. Yun po pala ang tinatawag na pakikipag-isa sa Panginoon, na tayo ang templo ng Diyos. Kaya maliwanag nga, kaisa natin ang Diyos at siya'y ating asawa, sapagkat ang sabi dito, hindi ba ganin nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? At kung nakikisama naman sa Panginoon, ang sabi sa 17, ay kaisang espiritu niya. Kung kaisang espiritu natin ang Diyos, sa makatuwid tumpak ang sabi na asawa natin ang Diyos. Sapagkat gaya ng pagkasabi ayon sa kasulatan, at iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikisama sa kaniyang asawa at sila'y magiging isang laman. So, yung po mag-asawa sa paningin ng Diyos ay iisa. Ganon din po ang nakikipag-isa sa Panginoon, ang pinananahanan ng Panginoon ay iisa. At sila ay magkaasawa, magkalakip. Ang ibig sabihin po ng
mag-asawa, dalawang persona na nagkaisa, naging isa. Ngunit yun nga lamang po baga ang ating kaugnayan sa Diyos. Sa Jeremias 3:14 ay ating mababasa ang ganitong talata. Kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo at kukuha ako sa inyo ng isa sa isang bayan at dalawa sa isang angkan at dadalhin ko kayo sa Sion. Ang sinabi po, manumbalik kayo o tumalikod na mga anak sapagkat kayo aking asawa. Kung tinutukoy tayong anak, bakit naman nangyaring asawa? Ang sabi po sa Colosas 3:18 ay ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Yun pong asawa na babae ay pasakop sa kanyang asawa, sabi, gaya ng nararapat sa Panginoon. Ganon din naman tayo na tayo pasasakop sa ating Panginoon, katulad ng tayo ay ang kanyang asawang babae at siya ang ating asawang lalaki. At kung gano'n na tayo ay napasasakop sa Panginoon, ay kahalintulad din tayo ng kanyang mga anak sapagkat tayo ay kanyang nasasakupan. At sabi nga ng kasulatan ay ganito, Isaiah 64:8. Ating pong ipagpatuloy. Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ay magpapalayok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong mga kamay. Yun po pala ang ibig sabihin kung bakit ang Panginoon, ang Diyos ay ating Ama. Sapagkat siya ang may gawa sa atin, tayo ay sa Kanya lahat ng galing. Sa wikang Hebreo po, ang salitang Ama ay tumutukoy sa bigkas na Av, na ang ibig sabihin ay siyang pinanggalingan, siyang pangulo, siyang namumuno, kung sa isang sambahayan siya ang ulo, kaya siyang Ama. At ang kanyang nasasakupan ng isang ama, kahit po yung kanyang asawa ay sa turing ay kanya ring anak. Yun po ayon sa Hebreo. Na ang kasulatan ng ito ay ating sinipi, bagamat ito nasalin sa ating wika, ay siniping maliwanag pa sa sikat ng araw na sa mga kasulatang Hebreo na tinatawag na Tanak o ang mga kautusan. Ngayon po, balikan natin ang pagtukoy. Kung siya ang ating ama, siya rin ang ating asawa. At bakit nga kung siya ating ama, siyang lumikha sa atin, bakit para yatang bumababa ang ating pakikipag-ugnayan sa kanya dahil sinabi siya ay ating asawa? Parang lumalabas na kung sa panuntunan ng tao ay nagiging kapantay lamang natin ang Panginoon Diyos. Hindi po ganoon. Atin pong mababasa sa Aklat ng Oseas, Kapitulo 2, versikulo 16, ang sabi po ay ganito, at mangyayari na sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, tatawagin mo akong Ishi, at hindi mo na ako tatawaging Baali. Sa bagong salin po sa New Version, ang sabi po ay ganito, sa araw na yaon, at mangyayari, ang sinabi po, inuutos ng Panginoon yan mangyayari sa araw na yon, sabi ng Panginoon, tatawagin mo na akong aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging Panginoon ko. Sapagkat po, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay katulad ng pagmamahal ng isang tapat na isang mabuting lalaki sa kanyang asawa. Maging taksil man itong asawang ito, patuloy pa rin ang Panginoon na naghihintay sa kanyang pagbabalik ng kanyang asawang ito natin. Kaya nga sinabi, o manumbalik kayo sa Panginoon, kayong mga tumalikod na anak. Manumbalik kayo sapagkat ako'y inyong asawa. At ang sabi nga, mangyayari sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, na tatawagin mo na akong aking asawa. Ano po ang sabi? Ano po ang utos kung siya po ay ating asawa? Ano po ang utos sa atin ng Panginoon? Bilang tayo'y tumatayo na asawang babae at siya ang ating lalaki na asawa. Ang sabi po ay ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Gaya ng nararapat sa Panginoon. Ibig sabihin, nararapat po na pasakop tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo pasasakop, kanino tayo pasasakop? Di baka doon sa kalaban ng Panginoon. Pero maliwanag po sinasabi ng kasulatan, pasakop tayo sa Panginoon. Manumbali kayo, kayong mga tumalikod na anak, sapagkat ang wika, ako'y inyong asawa. Bakit kaya nasabi ng Panginoon nyo na parang ang lumalabas, magkapantay lang Pero ang sabi po sa Juan, ganito po ang sinasabi. Sa Juan 15:14. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na sa inyo'y aking iniuutos. Ang sabi walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang
kaibigan. Ang katotohanan po, ibinigay nga ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Ganito po ang ating mababasa sa 1 Juan 5:12. 1 Juan 5:12, pagpatuloy po natin ang ating pagtunghay sa kasulatan. Ganito po ang sabi: ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. At ang sabi nga, walang dakilang pag-ibig dito na ibigay ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. So, sa pagbibigay pala ng buhay niya sa atin, itinuturing niya tayong kaibigan. At sa pagtuturing niya sa ating kaibigan, ang mag-asawa naman po, hindi naman po magkaaway yan. Bagamat paminsan-minsan nagkakatampuhan, yan po nananatiling magkaibigan at sila po ay magkakampi laban sa mundo. Yan po ang karaniwan sa tunay na mag-asawang nagmamahalan. Balikan natin ang sinabi sa 15:13 ng Juan. Walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Kung yun ngang tao na nagbigay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan, lalo pa ang Diyos na dakila na nagbigay din sa atin ng kanyang buhay. Tingnan po natin na sinasabi sa Genesis 2:7. Ang sabi po ay ganito: at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Binigyan pala tayo ng hininga ng buhay. Kaya nga po tayo humihinga sa ngayon at tayo ay nabubuhay. At gaano kadakila yung ibinigay sa, kung nanatili lamang po tayo, ginawa tayong alabok, nanatili lamang tayong alabok, di para po tayong tumpok lamang ng isang maliit na burol na ang silbi ay tubuan ng damo at kung maganda-ganda at mayroong magsasaka ay tutubuan ng magandang halaman. Ngunit hindi po, hiningahan tayo ng hininga ng buhay. So hindi po yung buhay pa ang binibigay, hininga pa lamang ng buhay. Iba pa po yung buhay. Ngayon nasabi sa 1 Juan 5:12, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Pero ang sabi po, mananatiling kaibigan natin siya. Ang sabi, kayo'y aking mga kaibigan kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo. At ito ang aking utos, ang sabi, Juan 15:12, at ito ang aking utos, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Sino po ba yung ating iibigin? Ang sabi po dito sa Mateo 5:22, ang sabi po ay ganito: datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, kaya nga't napuot ka, hindi ka umiibig, ay mapapasapanganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasanganib sa sinadrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno. Ngayon po ating linawin, yun pong tinutukoy na ipagkakamali po ito ng maraming mga mananampalataya, na yun daw tinutukoy ditong kapatid ay yung daw lamang pong kapatid sa pananampalataya. Hindi po. Ang Mateo po ay sinulat sa wikang Griego bago pa nakarating sa ating salin. Ang salita pong kapatid dito ay kinuha sa salitang Griego na adelphos. Ang ibig sabihin po ng salitang adelphos ay generikong salitang kapatid. Kapatid sa laman, kapatid sa dugo, kapatid sa pananampalataya, kapatid sa batas, yung tinatawag na bayaw, brother-in-law, kapatid sa pagkalikha. Kapatid po in general, kapatid. Hindi po lamang kapatid sa pananampalataya at ang mapuot ka daw doon, hindi ka nga umiibig, ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, dun nga sa kanyang kapwa, dahil ang ginamit nga po ditong salita, Griego, tatandaan po ninyo, salitang Griego na adelphos, na ang meaning ay generikong kapatid. Hindi po lamang kapatid sa pananampalataya, kundi kapatid sa lahat. Kapatid sa dugo, kapatid. Lahat pong uri ng pagkakapatid. Tayo pong lahat magkakapatid dahil ang ating magulang ay ang nonong Nue. Yan po ay base sa kasaysayan na sinasabi ng kasulatan. Ngayon, ang magsabi po sa kanyang kapatid ng raka, ang ibig pong sabihin ng raka ay yung po ay salitang Griego pa rin na katumbas ng salitang Hebreo na riga. Na ang ibig sabihin po ng salitang raka ay ulol, tarantado, gago, hangal, tanga, lahat po ng parulatsa. Ang magsabi po nun sa kanyang kapatid o sa kanyang kapwa, ang sabi ng kasulatan ay mapapasapanganib sa sinadrin. At ang sino man magsabi, ulol ka, katumbas din po yun ng raka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Kaya po, mag-iingat tayo dahil ang sabi ng kasulatan, ang sabi pa rin sa Mateo, sa salita na iyong sinalita, hahatulan ka, at sa salita na iyong sinalita ay magiging banal ka. Kaya po ang pagsasalita ay dapat nating pakaingatan. Hindi po kumo tatanga-tanga yung isang tao, sasabihin mo na kaagad na, huy, tanga. Humusga ka na po nun dahil
hindi mo naman nababasa yung kanyang nilalaman ng kanyang puso. Mahirap pong gagayahin natin ang Panginoong Hesukristo kasi ang Panginoong Hesukristo, alam niya yung iniisip ng kanyang kaharap. Alam niya yung laman ng puso. Kaya matuwid kung humatol siya. Baka po nagtatanga-tangahan lang yun. Tapos sasabihan mong tanga, sino kaya ang tanga doon? Di ikaw. Kaya sinabi sa Roma 2:1 ang ganito. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Yun po ang sabi ng kasulatan. Roma 2:1. Kung mayroon po kayong mga lapis at papel, i-quote po ninyo yan at inyo pong tandaan. Magbalik po tayo dun sa ating tinatalakay na kung bakit tayo tinawag na kaibigan. Ang sabi nga po, kaibigan kung susundin ang utos. At ito nga ang utos, mag-ibigan sa isa't isa. At paraan nga po ng pag-ibig, ang tinukoy din sa Mateo 5:22, huwag kang magagalit, ang sabi. O huwag kang mapupuot. Nililinaw naman po yan ni San Pablo. Kung magagalit ka, huwag kang magkakasala. Huwag lubugan ng araw ang iyong galit. Meron pong inabot na ng pagkamatay yung galit niya sa kanyang kamag-anak na nanuba sa kanya. Hanggang sa mamatay siya, galit siya. Hindi po ganun ang sabi ng Panginoon. Huwag lubugan ng araw ang iyong galit. Kung maaari, bago ka matulog, alisin mo na yung galit sa iyong dibdib. Kung ililiteral po natin yung huwag lubugan ng araw, kunwari nagalit ka ng tanghali, nagalit ka sa amo mo dahil ang sweldo'y kulang o kaya pinaglinis ka ng sobra sa oras. Ituring mo na lang tampo yun. Habang nakasakay ka sa autobus, bulay-bulayan mo na ang sabi ng Panginoon, kung magalit ka, huwag kang magkakasala, huwag lulubugan ng araw ang iyong galit bago ka matulog. Alisin mo na yung galit mo para payapa kang matutulog at magigising kinabukasan. Ang sabi po ay ganito, mananatili tayong kaibigan kung susundin ninyo ang aking utos. Ito ang utos, mag-ibigan kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ang sabi ng Panginoon sa Juan 15:10, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Mananatili po pala tayong pananahanan ng Diyos at mananatili ang ating relasyon sa Kanya bilang kanyang asawa, bilang kanyang minamahal na asawa. At ang sabi nga, igagalang naman natin yung ating asawa bilang siyang pangulo. Kaya nga sabi sa 9 at 8, sabi, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ang sabi, magsipanatili ang wika kayo sa aking pag-ibig. Ay paano ka mananatili? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ganoon, magsisipanahan kayo. Ganun pala kung tinutupad natin ang kanyang utos, at ito nga ang utos na mag-ibigan kayo sa isa't isa, sapagkat po bagamat maraming binigay na kautusan nung una ang Diyos, ang kautusan po ay nauuwi lamang sa isang salita. Ang sabi po sa Galatias 5:14, ganito po ang pagkasabi, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ganun po pala, pag inibig po ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ay natupad mo na yung buong kautusan, lahat ng kautusan. Ang sabi po dito, buong kautusan. Hindi naman po sinungaling yung kasulatan na magsasabi na hindi buo kundi buo. Ngayon, paano mo iibigin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili? Kung nasasaktan ka kapag kinurot, huwag kang mangurot at dahil nasasaktan din yun. Madali po ang sumunod sa utos Gaya po ng sabing, huwag kang papatay. Madali po mas mahirap po yung pumatay kaysa hindi pumatay. Kasi po pag pumatay ka, natatakot ka, nagtatago ka, mahirap yun. Maaaring makulong ka pa. Ngayon kung hindi ka pumatay, relax ka. Kaya po madali pong sundin yung kanyang utos. Mahirap po yung mga lunya. Madali ang hindi mga lunya kasi pag hindi ka nangangalunya, taas noo ka, kahit anong sabihin sa iyo, kahit nakakaharap ka ng diretso ang tingin sa kapwa-tao. Pero kung nangangalunya ka, patago-tago ka, kung saan sa mga kubling lugar doon kayo nagtatagpo ng iyong kalaguyo, mahirap yon. Hindi mo mailantad. Ngayon kung hindi ka nangangalunya, kahit sa plaza mag-uupo ka, walang pupuna sa iyo. Kaya po madaling sundin ang utos. Kaya po tama sabi ng kasulatan, ang akin naman utos ay hindi mabibigat. Mayroon pa pong sinasabi ang kasulatan. Ang sabi po sa Juan 15:8 ay ganito, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Yun po palang relasyon natin sa Diyos. Tayo po pala'y kanyang alagad. Bagamat siya ay ating Panginoon, siya ang lumikha sa atin, siya ay ating Ama. Niliwanag po yung pagiging magkaibigan, mag-asawa kung paano mangyayari. Ang salita pong alagad ay galing sa salitang Hebreo, nakahal, na ang ibig sabihin ay pinili. Ngayon kung susundin po natin ang kanyang utos, tayo mag-iibigan sa isa't isa. Wala pong itinuturing kahit po sinong tao.
Ang pag-ibig naman po, hindi po yung yayakapin ninyo, tahalikan, kundi yung kung ano yung inaakala mong makabubuti sa'yo, na pwede mong gawin naman sa iyong kapwa, ay gawin mo. At yung inaakala mo naman na masama sa'yo, ay huwag mo naman gagawin sa kapwa mo. Ganun lamang po kasimple yung pag-ibig sa kapwa mo. Kaya nga sinabi ng Panginoon, gawin ninyo sa kapwa ninyo ang gusto ninyong gawin din naman sa inyo. Gusto kong ako'y binabati ng magandang bati. Di bumati ka rin. Gusto mong ikaw ay hindi pinagsusupladuhan, di huwag kang suplado, huwag kang suplada. Gusto mong ikaw ay pag inutangan, ay babayaran ka agad. Ngayon kung mangungutang ka, magbayad ka din ka agad kung mayroon ka ng pangbayad. Ngayon kung wala pa, di humingi ka ng discard. Ganun lamang pong kasimple. Ang utos po hindi po mabibigat, sabi ng Panginoon. Huwag kang papatay, hindi po mabibigat yun. Huwag kang magnanakaw, mahirap po yung magnakaw. Baka akala nyo madali ang magnakaw. Didistrongkahin mo yung pinto ng may pinto, aakyat ka sa bintana, mahirap yun. Kung hindi ka nagnanakaw, hihingi ka na lang, madali ang manghingi kaysa sa magnakaw. Kaya po ang sabi ng Panginoon, ang aking utos ay hindi mabibigat. At sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama. At kayo'y magiging mga alagad ko. Ibig sabihin po, kayo ay pipiliin ko. Sa wikang Hebreo nga po, yung alagad, ang kahulugan ay kahal, na pinili ang ibig sabihin. Pinili. Kaya po ating natuklasan kung ano ang tunay nating relasyon sa Ama. At madali po ang makipagrelasyon sa Diyos. Sundin po lamang natin ang kanyang utos. Ang utos po, Galacia 5:14. Ito po ang utos. Tatandaan po ninyo, simple lang, isa lang. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung ayaw mong mamura, huwag kang magmumura. Kung ayaw mong mahatulan, huwag kang hahatol. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila. Masdan mo ang mga bata, ang sagot ay iyong makikita. Ikaw ba'y ang tao, walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay, ngunit ang maging bata ba'y tulay tungo sa hanap nating buhay. Masdan mo ang mga bata, ang aral sa kanila makukuha. Ano nga ba ang gagawin sa buhay na hindi naman sa atin? Itanong mo sa mga bata, itanong mo sa mga